Ayan, good afternoon. Good afternoon, classmates, and good afternoon, ma'am. So, so my name is John G. Torreja, and I am the first reporter of um, this topic. So, our topic is talk about the gender concept and terminologies, and I am the first reporter. My topic is about sex versus gender. So, when we say sex and gender, for me, sex is identified as a uh, biological concept of who we are as a male and female. And gender talks about the attributes and behaviors of what we are going to uh, perform our personality to the society. So, uh, further, um, uh, further discuss to this topic, we can talk about those topic. So, merong isang quote dito na sinabi. Sabi niya, gender is given too much importance. We should be able to see humans just as humans. So when we say gender is given too much importance, alam natin sa panahon natin ngayon, napakalaki ng impact ng pagiging yun ang kasarian ng bawat individual sa mamamayan. Dahil ito ay tumutukoy sa uh, individual na personality ng mga tao. No? Maraming mga tao na curious sa kung sino sila. No? At marami din sa atin na kahit hindi natin aminin ng mga judgmental. No? Maaring, like for example ako, maaring sa side na to, no? Sa side ng row na to, mga nakaupo dito, ang tingin nila sa akin, mabuting tao ako. They are proud of who we are, of who I am. No? At dito naman sa row na to, maraming maaaring ang tingin nila sa akin is masama akong tao. No? Masamang influensya ako. No? So, iba't iba yung perception natin sa bawat isa. So, that's why we need to able to see humans just as humans. So bakit nga ba ano nga ba yung pagkakaroon ng halaga bilang isang tao? Ano ba yung kahalagahan ng isang tao sa pagiging tao natin? 'Di ba? Meron kasabihan na madali lang maging tao pero mahirap magpakatao. No? Ganun pa man sa talakayan sa topic na to is mapag-aaralan natin kung ano nga ba yung dahilan at ano nga ba yung tamang konsepto para maging aware tayo doon sa mga terminologies na mababasa natin at encounter natin sa topic na to kung bakit nga ba meron mga ganon, no? So further, let's move on. So natanong niyo na ba sa isipan niyo kung ano nga ba yung pagiging lalaki at pagiging babae? Pumasok na ba sa isip niyo na ano nga ba yung um, purpose ng isang pagiging babae sa isang lipunan, no? Or ang pagiging lalaki sa isang lipunan? Meron ba silang pagkakaiba yung sex and gender na yan? Okay. So, bakit nga ba gender? Why gender? And why is it big deal? Bakit big deal siya? Alam ko naman yung yung kasarian ko, hindi naman ako curious kasarian ko na, diba? Pero maraming mga tao yung curious pagdating sa kanilang kasarian. No, that's why maraming mga tao na nagsusuicide, no? Hindi lumalabas ng bahay. Kumbaga na merong mga hindrance na nangyayari sa kanilang progress dahil sa curiosity nila sa sarili nila. So,
ano nga ba yung concept ng gender concept? So, the learning objective of this topic is to define the gender concept and the terminologies, no? To identify the differences between sex and gender, and to discuss the difference between sex roles and gender roles. Ayan. Okay, so history muna tayo kung saan nga ba nagmula yung konsepto na to. Okay, so according kay Lil Matthew, the concept of gender order was first developed in 1984. No? In his study of the historical construction of humanity, according to Matthews, the idea of gender order gives recognition to fact that every known society distinguishes between women and men. So according kay Matthew, no, the idea daw of gender order gives pagbibigay ng pugay doon sa fact that that every known society is distinguishes between woman and man. So hindi lang ito ay pagkakaroon ng kaalaman sa konsepto ng isang babae at isang lalaki, kundi meron siyang isang mahalagang bagay o mahalagang aspeto na ginagampanan sa lipunan upang matawag tayo na isang mamamayan, no? Meron tayong kanya-kanyang function, no, na iaambag sa lipunan. So therefore, the term concept of gender is a systematic way of understanding men and women socially and the patterning of relationship between them. So yung konsepto na to ay tumutukoy sa isang systematic way o isang proseso na isang proseso o isang pamamaraan upang maintindihan ng kalalakihan at mga kababaihan na ano ba yung direction, ano ba yung isang pattern in the relationship na patungkol doon sa pagiging babae at pagiging lalaki. Okay, so now let us define gender, sex and sexual orientation. So simple, sex is the biological dimension, as I said earlier, no? It is talk about your gender and sexuality. So alam naman natin, no, na kapag lalaki ka, syempre meron kang penis, di ba? Pag babae ka, you have the vagina. So biological means it's referring to your physical body as a living organisms. No, ito yung tumutukoy sa pagiging lalaki o pagiging babae mo. The way na i-express mo yung sarili mo sa lipunan as a male and female, and that is a biological means that you are sanctified your calling as a men and women to our society. So when we say sex, it is a biological dimension, no, of your gender and sexuality. Kung paano ka nabubuhay bilang isang lalaki at bilang isang babae, no? It also refers to a biological and physiological characteristic that defines human as a female and male. So halos pareho yung kahulugan ng mga bagay na yan. So ito, sa madaling salita, ang sex ay tumutukoy sa kasarian kung ikaw ay babae or ikaw ay isang lalaki. So hindi lang siya tumutukoy sa lovemaking, no? But it is talk about your individual personality as you live your life process during, no, and sa kasalukuyan. Okay, so next one is we have hermaphroditism. So what it is mean? So it is the condition of having both male and female reproductive organs, or the organ appears to look like neither the male nor female organ. So ito ay tumutukoy sa pagkakaroon daw ng parehong kasarian ng panglalaki at ng pangbabae ang isang tao, na katulad ng makikita natin sa sarili natin mismo, no? Ito ay tinataglay ng iisang tao lang. Ang tawag doon ay, kumbaga sa tao naman, ang tawag doon is intersex, no? So ano ba yung intersex? So in human condition that involves discrepancies between external genitalia and internal reproductive organs are described by the term intersex. So intersex, no?
ito daw ay tumutukoy sa pagkakaroon ng external and internal reproductive organs ng iisang tao, no? Makikita natin din diyan yung parehong uri ng sexual organ ng panglalaki at ng babae na tinataglay ng isang tao. So, intersex condition are sometimes also referred to as disorders of sexual development. So, yung disorders of sexual development or DSDS is DSD this, no? So, nangyayari siya during the process of chromosomes and yung X and Y chromosomes na tinatawag, no? So, kapag hindi na complement ng chromosomes yung 46 na na part ng chromosomes niya is nagkakaroon talaga siya ng problema. So, kung natatandaan pa natin yung subject natin ng biology nung second year high school tayo, so andun yung mga proseso na nakalimutan ko na eh. So, an individual has both ovarian and testicular tissue. So, meron siyang tinatawag na parehong ovarian and testicular tissue. Imagine, no? Meron palang ganun. And the ovarian and testicular tissue may be separate, or the two may become combined in what is called an ovotestis. So, pwede siyang hiwalay, no? And pwede din siyang combine. No? Tawag doon is ovotestis, no? Pareho siyang nagtataglay ng ovarian at testicle sa iisang body part ng isang tao. Okay? So, napaka-blessed naman itong merong ganito, pero nakakaano, no? Paano kaya sila magka-gusto sa isang tao, no? Eh, pareho man silang dalawa meron ganong kasarian, diba? So, napakahirap ng ganong bagay. Hopefully, wala tayong ganyan. Okay, next, we have a gender. So, let us discuss the term gender. So, para sa inyo, ano yung ibig sabihin ng word na gender? Diba? So, as we talked earlier, ang gender ay tumutukoy sa attributes and social concept na ipinapakita natin sa lipunan, no? So, it refers to the differentiated social roles, no? Ano ba yung mga social roles na pinaggagampanan ng mga tao, behaviors, no? Pag-ugali niya, capacities, yung mga kakayahan niya, intellectual, no? Intellectual, emotional, and social characteristics that attribute by a given culture to a woman and man. So, sa panahon natin ngayon, hindi lang lalaki yung may kakayanan na magtrabaho ng mabibigat na bagay, no? Meron din sa panahon natin ngayon na mga babae yung gumagawa, di ba? Merong babae nag-welding, merong babae nag-carpenter, merong babaeng engineer, no? Merong mga babae na imagine, no, na hindi nila nililesser yung kanilang yung gender nila para sabihin na hindi nila kaya yung isang trabaho. But those things are kaya nila, no? Katulad ng ginagawa natin. So sa lalaki, kaya din naman natin yan. Kaya din naman natin maglinis ng bahay, kaya din naman natin magluto, kaya din naman natin na iganchilyo yung mga sira natin na damit, ganyan. Kaya natin tumahi, no? Kung hindi lang kayo mga tamad, kasi minsan katamara na yan. Ako when my mothers die and my two sisters are medyo tamad talaga. So ako lagi naiiwan sa bahay. So ginagawa ko kung ano yung ginagawa ni mama ko. Nagluluto siya, naglalaba, naglilinis ang bahay, ginagawa ko yung lahat. So pagdating ng panahon, marunong ako magluto, maglinis ng bahay, maghugas ng plato o lahat ng na kahit anong trabaho din sa bahay, kaya kong gawin yan na ginagawa ng babae. Depende na lang yan kung paano tayo pinalaki o tinuruan ng mga magulang natin na gawin yung mga basic na gawain na yan, no? Na hindi, alam nyo yung bilang isang lalaki, hindi nakakabawas ng pagiging lalaki yung nagagawin natin kung ano yung ginagawa ng mga babae, no? Kasi meron akong na-encounter na isang issue na sabi niya, nagiging bakla daw yung isang tao, yung isang lalaki kapag lagi daw pinapaggawa ng mga gawaing pang babae, or malakas ba yung influence sa kanya ng nanay niya o yung mga kapatid niyang babae sa bahay, ganun. That's why nagiging kung paano niya i-express yung sarili niya, parang
na-adapt niya yun sa sarili niya. So, parang nakadepende ba siya sa atmosphere niya, ganun. So, siguro, may mga tao na ganun, pero ako hindi man. It always ends who you are, no? Kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Kahit ginagawa mo yung mga bagay na yun, gawin mo lang yan. No? Kasi part yan ng pagiging, pagiging member mo ng tahanan o ng isang organization kung saan ka man na nakabilong, di ba? So, sinabi pa dito, the social attributes and support and opportunities associated with being female and male, no? To the relationship between women and men and girls and boys, as well as to the relationship between women and those between men. These attributes, opportunities and relationship are socially constructed and are learned through the socialization process. So, meron siyang mga tinatawag na socialization process na kung saan hindi lang masasabi natin na yung babae lang yung may kakayahan na gawin to, no? Yung lalaki lang yung may kakayahan na gawin ng isang bagay, no? Meron siyang mga proseso, no? At lahat ng bagay na yun ay imposible. Hindi siya imposible, no? Possible na pwede nating gawin lahat. Okay, so there are two genders, no? Number one, yung masculine for male and feminine for female. Kapag sinabing masculine, lalaki yan, diba? And feminine naman sa mga babae yan. So you will further notice that gender covers several aspects of person. So what are these? So yung pagiging sinabi dyan, we will further notice that gender covers several aspects of the person. Meron siyang mga aspeto ng pagiging tao natin. So these are the social roles, behavior, capacity, intellectual, emotional, and social characteristic. Yeah, so yung gender hindi lang siya tumutukoy sa kasarian, no? Hindi niya nililimit yung word o yung meaning niya pagdating sa kasarian kasi sanabi diyan it is a social roles kung paano mo ipinapakita yung sarili mo bilang isang parte ng isang mamamayan, no? Yung pag-uugali mo yung capacity mo, intellectual and emotional and social characteristic. So sa behavior, unang-una sa behavior, may mga tao na ayaw na may mga tao na ipinanganak na lalaki pero ugali nila pang babae. Merong mga tao na ipinanganak na ganito yung lalaki sila pero gusto nilang manamit ng babae, di ba? No, merong mga babae na ipinanganak silang babae pero mas gusto nilang ginagawa kung ano yung ginagawa ng lalaki, no? At merong mga tao na ipinanganak na kayang-kaya nilang gawin kung ano yung ginagawa ng lalaki katulad ng pag-rule, no? Katulad ng pagbibigay ng leadership sa pamahalaan, di ba? Di ba nung unang panahon mga kings lang man, di ba? Kings, ang queens is another lang siya, support lang siya sa side ng king. So sa panahon natin ngayon, meron tayong presidente na babae, no? Meron tayong mga leaders sa iba't ibang organization na babae, lalaki, no? Tumboy, bakla, di ba? So lahat ng mga bagay na yan is nakadepende sa gender kung paano mo ipinapakilala yung sarili mo, yung emotional, no? Minsan very touchable yung mga feelings ng babae. Mabilis talaga silang masaktan. Nature nila yan eh. Ang mga lalaki medyo pusog ba, kumbaga ligon ta. Kumbaga tayo, matigas kumbaga. Pero may mga lalaki din na kunting ganito lang is iiyak na. So, emotional, di ba? So, hindi ibig sabihin kapag umiiyak ay bakla ka na. Hindi yun tumutukoy sa gender mo, yung pag-iyak hindi yan siya tumutukoy sa gender kung ano ka, no? Gusto mo lang ilabas yung inner feelings mo, yung pinaka-saddest moment sa nararamdaman mo through through tears. Kasi minsan gumagaan yung pakiramdam natin kapag iniiyak natin kung ano yung problema na meron tayo. Yan. So, and social characteristics. So, marami tayong mga characteristic na nakikita sa ibang tao. And syempre,
Social role. Ano nga ba yan? It refers to the roles every man and woman are expected to do in the society. Ang ingay ng computer ko. Sorry. So, ito yung bagay na tumutukoy sa gawain, sa gawain ginagampanan ng babae at lalaki na ina-expect ng society. So, ano nga ba yan? Marami yan, di ba? Kaya ng babaeng mag-rule. Kaya ng lalaki na magbantay ng mga bata. Kaya ng lalaki na maiwan sa bahay at gumawa ng mga gawaing bahay. At yung kanyang asawa is nagtatrabaho. At the same time, kaya din naman ng lalaki magtrabaho at yung babae naman yung naiiwan sa loob ng tahanan. Di ba? So, ayan. For example, at home, di ba? Yung husband expected to carpentry on repair works. Di ba? And a housewife is expected to do laundry, cleaning, and cooking in the household. And so, as I said example earlier, it talks about that. So, gender expression. Okay. So, ano nga ba yung gender expression? Pag sinabing gender expression, guys, it is a identity ng isang tao. No? How a person publicly expresses or present their gender. Paano ipinapakita ng isang tao yung kanyang sarili sa public, no? Katulad ng nakikita niyo sa ano na yan, sa nakikita niyo dito sa example, no? Sa mirror, lalaki siya pero yung tingin niya sa salamin sa kanyang sarili, babae, di ba? So this can include behavior, no? And outward appearance such as dress, hair, makeup, body language, and voice. A person chose a name and pronoun are also common ways of expressing gender. Others perceive a person's genders through these attributes. Ayan, di ba? So, may mga tao kasi na malambot, no? Especially lalaki. Tigasin lang niya siya sa tingin mo. Hindi ko tinutukoy si Jeffrey dito. Pero, makikita natin kung paano ba, kung ano ba yung attribute ng isang tao, kung paano niya na-express yung sarili niya. Unang-una sa behavior, sa pag-uugali. Merong mga lalaki na ayaw ng ang tawag dyan, basta ayaw niya sa mga gimmick ganyan. Gusto niya sa bahay lang. Lalaki siya, no? Gusto niya maglinis ng bahay, gusto niya maghugas ng plato, mas gusto niya maglaba, o gusto niya tulungan yung mga magulang niya pag dumating sa trabaho. Merong mga ganyan, no? Meron din naman ng mga babae na kung ano yung ginagawa ng mga lalaki, yun yung gustong-gusto niya. Diba? Yun siya eh. Gusto niya na ganun siya. Basta ganun siya. No? Yung outward appearance niya is taliwas doon sa kung ano yung sex na meron siya. Diba? Babae ka nga, pero ganito yung gusto mong gawin. No? Gusto mong ang gusto ng tatay mo na ikaw ay magsundalo, pero babae ang puso mo. Ay, wait lang, parang kanta yun wait lang. So yun nga. So body language, no? Katulad sa sa body language na ipinapakita natin ay sa voice. Sinabing body language, ito yung mga kadalasang mannerism ng mga tao. Or alam mo yun, kung kapag lumalakad ka dyan, pero pag sa lalaki, no, pag medyo bading-bading ka ganyan, medyo may pitik ganyan, may pitik. And kapag sa babae naman, medyo masculine siya. Body language niya. We can identify those persons through their body language na tinatawag. Kung paano niya in-express yung sarili niya. No? And we can observe that even in our home, no? Or even ourselves. The voice, diba? Yung boses na. Merong mga lalaki na sobrang matinis yung boses ng pang babae. No? I remember Marcelino Pomoy.
meron siyang dual voice, pang lalaki tsaka pang babae. Galing, di ba? Tapos yung babae naman, ganun din, pero din malaki yung boses ng mga babae, no? At meron din naman mga tao na sinasadya nila na maging boses babae sa mga lalaki or boses lalaki sa mga babae. So depende yan sa kanila kung paano nila ina-express yung sarili, yung gender nila sa society, no? And a person chose a name. Napakarami nito. Example na, Charis Pempenko, di ba? Charis Pempenko into Jake Cyrus, di ba? Baka dito sa school or sa mga classmate natin, baka may nagbago ng pangalan din, di ba? So hindi ko naman sinasabi na meron or whatever, pero sana naman makontento tayo sa kung ano yung ibinigay na pangalan ng ating mga magulang sa atin. Yan. Sige, so okay, the pronoun are also common ways of expressing gender. Yan. So others perceive a person's gender through these attributes. Ayan, so yan sila kung saan sila mas komportable, kung saan nila feel na komportable sila na tawagin, komportable silang gumalaw, no? Komportable yung pormahan nila, komportable yung appearance nila, doon sila masaya, o doon tayo masaya, no? Ganun natin na-express yung sarili natin sa public, kung saan tayo komportable. Pero as long as nawala tayong natatapakan ng mga tao, okay lang yan, no? Meron din naman mga tao na sobrang okay na, no? Di ba? Basta maging masaya lang siya, wala siyang pakialam kung may masaktan man siya o hindi, may masabi man siya o may masabi man siya maganda o hindi sa isang tao, wala siyang pakialam, di ba? Maraming gano'n. And that is their way of expressing themselves, no? Sinabi nga, di ba? Kung paano mo ipinipresent yung sarili mo sa mga tao, it talks who you are, no? Like for example, chismosa ka, ganyan. Kung chismosa ka, yun yung magiging mark mo sa mga tao na nakakakita sa iyo, no? Kung user ka na kaibigan, kung ginagamit mo lang yung barkada mo para makuha mo yung gusto mo, no? Ganun ka. Walang pagbabago sa iyo kapag ganyan. Kahit kaninong tao ka pa makihalubilo, kapag ganyan yung ugali mo, good luck sa iyo. Ewan ko na lang kung may makuha kang totoong kaibigan kapag ganyan ka. Pero yun nga, is there your own way to express yourself as a person to the society, and we can respect that. Okay, so I think that's all my reports, and I hope you are learned from what I have talking today, and the next reporter will be discuss to you the further terminologies that we can learn from this topic. Okay, again, this is John G. Tareja, and thank you.